let's do this! Parang may mali dito sa nabili. Nakapagdili na ako ng 4, Deb. Parang may mali sa may hawak. Hindi! Parang may mali sa may hawak. Life is short, the world is wide. I want to make some memories. Snapping 1, 2, where are you? It's still in my heart. Hi guys! So ayan, meron na kami sound deadening. Ito gawa niya. Ito gawa ko. Alam niya na ba't kami nag-aaway? Sa gawa niya at gawa ko. Pipilit niya pa yan. Tama siya ha? Anyway, so ayun, huwag niyo nang intindihin to. Naglagay kami ng insulator na foam, yung ini-spray sa mga gilid-gilid para lang mapunuan namin yung mga spaces. Ayan, meron din sa dulo. Tsaka wala pa pala kami sound deadening banda dito. So, umorder pa kami. Nakulangan kasi kami ng sound deadening. Ito mga woods, meron kaming binili na 2x6. Ito. 2x6 para sa framing ng bed namin. Which is dito ilalagay. All the way there. Tapos dito. Sa dalawa. Ayan, pag ganyan. And then after nyan, meron kaming 2x3. 2x3 ba to, Beb? 2x3, no? 2x3 para dun sa beam. Sa cross beam ng bed para kahit pa paano matibay siya. And then meron kaming 1/2 inches yata to. 1/2 inches by 3 para sa top ng bed frame. Hindi para bed frame. Top ng bed. Ito na yon. So, ayun. Masdan nyo ang pagbabago ni Trevor in a few weeks. Start na namin yung bed frame. So, yung pinaka bed frame namin parang floating siya. So, dito namin ikakabit yung 2x6 na wood. Gagamitin namin yung existing holes. Kaso yung existing holes niya is hindi kasya yung 8mm. So, kailangan namin butasin. Yung unang butas namin, ang ginamit ko ito, hindi maganda yung, hindi proportion yung pagka-circle ng cut niya. So, bumili kami nito. Yan, gagamitin natin. This one? Noong unang ginawa namin to, wala kaming magnet. So, nasa lubsob kami sa tulis pala nung bakal. Ng mga So, naglagay na kami ngayon. So, let's do this! Shades pala, baka malagyan yung mata. So, guys, ano lang, ma-share lang. Wala kaming kahit isang experience sa ginagawa namin. So, lahat ng to ay YouTube. Wala kami proper gears, pero at least may protection. Shades. Gagawin pala siyang 10mm. Another one, yes. Thank you. Tama. Dumidikit? So amazing talaga ng science. Ay, nalaglag. So yan. Tapos eto, lalagyan namin siya ng pintura. Tapos ididikit namin yung plywood para makuha namin yung i-drill na part ng wood. Yun na yung naisip ng pinakamadali kasi tinry na namin i-trace, mas alanganin siya. Feeling ko ito yung mas okay. Next side. Sa mga expert na dyan, huwag nyo kami i-bash kasi this is pure DIY.
na, nakapag-drill na kami. Lagyan ko ng tape yung nut para dun ko isasawsaw yung paint para didikit siya dito sa wood namin. Tapos yun yung i-drill para sakto siya. Okay. Dito, di ba? Oo nga. Okay, pantay na. Oo nga, didikit. Ganun mo. Napantay na? Oo. Ha? 100% sure? Didikit ko na. Kaya naman, Lars, gusto dito Oo, pansay. Ayun o yung may bakas. Oh, pero lampas siya Ano mo konti ng sa ruler bakas. kaya? Okay. Oo, tama. Okay, 1, 2, 3. Kasi baka may isang pagkain yung paint. Okay. Back pa ba? Iikutin ang tawag mo. Yun, meron. Perfect. Lahat Ayun. meron. Nice. Pwede ka na mag-drill. Pero, gawin na natin sa kabila. Kunin mo na isa kasi nandito na tayo eh. Ay, okay Baba, lang. ano mo na, itatayo ko muna dito sa labas. Baka mabura. Hindi. Bango ang chicken. Hi guys, so magre-repeat na kami para sa unang butas. Ito yung dahilan ng delay ng lahat. Char. Dahil na ng pag-away. Ito yung dahil ng pag-away, Pwede guys. na. Hirap puta. Kunti lang tapos. Sabi mo, gamit yung bulsa na natin. Lahat na gano'n. Lahat nagagawa niya. Hindi! Ako nag-drill nito! Ako din nag-check out! Ako nagpalala move. Ako naglala mo! Ako yung na-high blood! Tayo ka, tayo ka, tayo ka, tayo Tayo ka. ka. Teka lang, iyan mo. OA naman kasi yung bukangkang nito eh. Hindi talaga, Pi. Hindi, babe. Kain na daw. Yay. Ha? Kain na. Yay. Sige, kain na kayo. Yay. Kaya mo Alam mo, yan. hindi ka pa kasi kumakain eh. Kumain muna tayo. Kain Sa kabila ako na dito sa left side. Ayoko! Laging tama! Ako nag-drill nito. Niready ko lahat to gagawin. Kain ka muna, be. Kulang ka sa ano, kulang sa energy. Ay, parang may mali dito sa nabili. Nakapag-delay na ako ng 4, Deb. Parang may mali sa may hawak. Hindi! Parang may mali sa may hawak ng drill. Kayang-kaya mo yan. Isipin mo, galit ka sa akin. Galit ako. Sige. Pag hindi mo na ganyan. Kahit isa lang. Diyos ko, niligs na. I support you. Alam, ayoko na. Nagawa mo na. Laki ng mga braso ng mga yun eh. Oh, sige, one more. Hindi, hanggang dyan. Wow, ang galing. Ayan na. Sige pa, tapos sigipan mo. Hindi ako...
Sige. Sige. Yan, kaya magdikit. Tapos, galaw-galawin mo kung ano. Hindi, ganyan-ganyan mo. Kung umaalog pa siya, ano mo, sige pa mo pa. Sige. Kung ayaw na, okay na yan. Ba't kanina kasi pinapatawan niyo ako eh? Oh, sinusod, ahaha. Share ka nga na. Ako talaga dinadouble checking. Ito kasi, yun o, pag ganyan, may... Kaya mo yan, Marnelli. I support you all the way. Nasa agad. Diba? Play. Nangantayan, kain. Lunch. Ay, Dinner. Dinner. Hi guys, so ito na yung mga nagawa naming ribbit sa sidewall namin. So yan, bali 8 ribbit yan. Rib nut pala, I'm sorry. Yan naman dyan. And then next ito. Okay. So bali ngayon magdi-dinner muna kami. Ayan. Sarap ng kain. Fried chicken. Thank you Lori sa pagkain. Kain tayo guys. Ciao. Oh. Ay, shoots. Galing. Natapos na namin ilagay yung main frame ng bed. Nagfi-fitting na kami dyan ng wood strip or wood planks bago namin siya itornilyo para malaman namin if tama na ba siya. Naglagay din kami ng number. Sorry ang pangit ng handwritten, pero yan yung palatandaan namin kung ano yung need na naka-fix na wood and ano yung part for pull out na wood. Ayan na yung 2x6 main frame namin. Makikita nyo, nag-cut kami sa main frame to insert the crossbeam para pantay silang dalawa. Ayan, pakita ko yung ilalim. Ayan, 3 crossbeam yan. Ang purpose is para yung mga wood strip sa taas is easily nang ipo-pull out, magkakapantay sila for gliding. After fitting, dito na namin na-realize na hindi pala namin na-anticipate yung height clearance from bed to ceiling. Nung umupo na kami, hindi talaga comfortable, magkaka-stiff neck kami, plus wala pa yung 4-inch foam na gagamitin. So, mas lalong hindi talaga pwede yon. So, ayun, napagdesisyonan namin, nauulitin namin yung bed frame. Ayan, ang unang naming naisip na workaround is tanggalin na lang talaga lahat. Kaso, ang problem is 8mm yung tornilyo. Kung papalitan lang namin siya ng 2x2 using the same existing hole, hindi pwede, baka masira lang yung 2x2. Plus, yung height na need namin is konti lang yung mababawas. So, ang best option na naisip namin is maglagay na lang ng 2x2 inch sa dulo ng 2x6 bed frame at dyan kami magtutornilyo. Ayun, so ma-achieve namin yung additional 4-inch height clearance para comfortable na kami umupo sa bed. And then, hindi na siya magiging hanging bed, maglalagay kami ng maliit na support since lahat ng to ililipat namin sa 2x2 para mag-iba na yung height clearance at ma-achieve na namin yung gusto naming 4-inch additional for the foam. It's another episode of bed frame. Okay naman yung gawa namin. Kakanood namin ng US tutorial. Nag-focus na kami sa 2.5 inch na kapal ng wood as base. Kalimutan namin sukatin yung magiging hang clearance kapag may kutsyon na at pag komportable ba kami, kung nakaupo kami, tama ba yung ulo namin or ano. Ayun, so nung nakakabit na, tsaka lang namin na-realize na wala pa yung kutsyon, abot na namin yung roof ng ceiling. So hindi siya comfortable. Kahit sabihin mong nipisan namin yung kutsyon namin like may 2 inch kami, hindi pa din, hindi talaga siya comfortable. Kasi ako pa lang, what worse siya pag nakaupo doon. So syempre, kaysa naman rin kaming ulitin, i-sacrifice naman yung comfort ng pag-upo doon. Syempre tambayan din yun eh, kama/tambayan. Yan, ayun yung kama, diba? Okay na kami dyan actually. Yung ano lang talaga, height namin na measure yung magiging height ng taas. Nag-focus kami ng height ng ground clearance for our dogs. Nakakatawa naman, nakahanap kami ng workaround na hindi namin kailangan baklasin lahat. At magagamit pa rin namin yung 2x6 na frame sa gilid as our mount for another support. Gagaling lang din namin sa wood shop.
Kasi Ayaw. nagpaputol na kami ng mga woods namin para sakto, para hindi na kami mahirapan mamaya. Hindi kasi wala kaming mabili na 2x2 na maganda. So ang binili namin kanina sa Wilcon is 2x3. So pinaputol namin siya sa 2x2 and then pinapantay na rin namin. Kaya wala na kami masyadong isipin mamaya, magkakabit na lang kami. Ba? 6:30? Gabi kami usually gumagawa kasi may mga work kami. So, Oo. ito lang yung free time namin. Mabagal din yung progress namin kasi depende din sa materials. Kinakapa kasi namin. Wala naman kami. Tsaka lalo na sa budget, makakabili ng materials. Depende din guys sa relasyon. Kasi, ano guys, natetest talaga siya. Matatas yung patience. Natetest talaga. Kung sinong Kaya kayo masusunod. kung gagawa kayo ng ganito with your partner, I-secure nyo muna yung secure nyo mental muna health yung- nyo. tsaka make sure na na Buo ang relasyon. mahaba ang inyong pasensya sa isa't isa dahil hindi pwedeng hindi kayo magtatalo sa kahit na maliit na bagay lang. Kasi Pero parang, okay lang yon, at least naman na natutunan naman namin yung mga mali namin. natututo na siya maging mali. Kasi ako yung laging tama. Char! Tama yun. Pag gumagano'n siya, ibig sabihin, Akala ko, hindi siya umiikot sa thread.